kababayan, may nag-deliver na sa atin ng kaibigan natin manok. Pwede natin magbayin silang native. Nag-deliver manok kababayan. Mga sakit Nasa 3.7 yung apat. Times 180. 180 po natin, 665 yung babayaran natin. 665 lang. Bayaran na natin si sir. 665. Okay. Salamat kang dito sa manok tambayan. Yung mga nabili pala natin na i-deliver sa atin na mga pangkarne, bali 4 po yun. At sa 4 may 3 babae. Yung gagawin ko dito, hindi ko ito ibibenta. Ayan o. Ano natin yan dito, pasasanayin para sa ganun hindi din po ma-inbreeding yung ating mga alaga dito. May ibang lahi, ibang manok yung galing sa ibang farm. So yun yung ating diskarte po sa ating mga alaga ngayon. Yung mga lalaki dito, pagpipilian natin yung mga produce natin dito para ibenta po doon sa titindahan. Yan yung unang-unang gagawin po natin para kumita po tayo. Kung ibebenta kasi natin sa palengke, nasa 180 lang yung kuha. Ganon din po sa atin, 180, 190. At ibebenta naman po natin sa sarili po natin tindahan na nasa 230. Para kahit pa paano may kita tayo 50 pesos kada kilo. So yung ating gagawin po sa buy and sell po natin. Sisiguruhin po natin na kita talaga tayo dito kahit malaki yung magiging capital po natin. Fast moving naman yung ating native. Yan yung kagandahan, walang lugi sa pag-alaga ng native. Diskartehin nyo lang po dito ay ang pagkain po nila. Dapat marunong kang dumiskarte para makatipis sa pagkain nila. Huwag puro feeds, kasi kung i-feeds nyo po, konti lang talaga kitain nyo po. Sa buy and sell kasi, sigurado kasi na mabilis lang yung benta, mabilis lang yung kita. Hindi kumpara sa pag-produce. Hindi kaya natin na mag-produce ng marami sa ngayon. Kakaumpisa pa lang po natin yung mga RTL natin. Hindi pa, o kumbaga RTL, marami yung RTL kumpara po sa mga layer po, mga inahin. Yung mga pabo natin dito, nag-start na din pumapisa. Check natin. Nag-crack na yun kahapon. Sana walang nangyari. Isa din po ito sa pwede nating pagkakitaan balang araw. Magpaparami ng pabo. Ayun. Bad. Hindi nakalabas guys. Sayang. Doble kasi sila dito nag-ano. Ito yung mahirap. Gano'n lang natin dito. Ilagay sa sa inahin na manok na dimdim. Dito natin ilalagay yung itlog ng pabo. Ang kaso lang ang daming bunhok o kuto. Ang gagawin natin dyan, lalagyan natin yung tanglad. Yung mga sisiyo natin nandito. Kumakain na. Dumadami yung iba, nalalamigan pa. Bago pa kasi kisa. So yung iba wala na, naniliksi na po. Ang style ko po dito, naka-open po yan. Lalagyan lang po natin ng screen para matamaan ng init yung ating mga sisiyo. Kasi wala tayong ilaw hindi natin nilagyan. Walang problema naman kasi po yan mga upgraded native chicken. Yung paglagay natin ito, isa pa lang yung namamatay. Naglagay tayo ng rice hull ulit. Yan, tubig natin nakahang para hindi po malagyan ng rice hull pag naglaro sila o nag-scratch sa mga rice hull. Yung iba nalakas na kumain. May bagong pisa dyan na nalamig yun, skidid. Kaya cover din po yan. Sa pag-aalaga ng manok ngayon, yung pinaka-risky talaga alagaan ay yung mga heritage. At yung pinaka-reliable naman para sa kitaan, yung mga native.
Kung kayo po yung mag-aalaga, meron na po kayong idea kung ano po yung alagaan nyo po. Sa pag-aalaga kasi ng heritage chickens, talagang napaka sensitive, lalo na sa panahon ngayon na palaging umuulan. Kaya siguraduhin na kumpleto yung ang pasilidad ninyo. Pag nag-alaga po kayo, may kulungan po kayo sa mga sisiw, maganda yung ilaw, maganda yung pabahay ng manok. Huwag kayong basta-basta magpapakuwala ng hindi pa po umaabot ng 1 kilo. At kung mari, fully vaccinated yung ating mga alagang heritage pag tayo po nag-alaga. So yan yung isa sa mga dapat nyo pong pag-isipan kung kayo mag-alaga ng manok. Binabase ko rin po yung ating pag-alaga sa ating mga kung ano po yung mga alagaan po natin. Sa probinsya, yung pinakasilabol, yung native. Kaya sa akin, ito yung aking inalagaan. Depende din po yan sa inyo. Kung gusto nyo pong kumita ng malaki, mag-alaga po kayo ng heritage. Pero sa atin, hindi po pwede dito sa probinsya, sa Glan. Konti lang yung naghahanap. Kaya yung aking inalagaan, yung hinahanap po talaga. Para din po sa akin, kahit sa city po tayo, sa Jensan, sa panahon po ngayon, napakahirap talaga i-market yung mga heritage. Marami din pong sumuko dahil bumagsak yung presyo, mahina yung demand. Kaya yung iba nagpalit na, yung iba nga ibinenta na lang ng per kilo. Pero depende din naman po yan sa inyo. Kung yung mga heritage chickens nyo po ay mga quality, magagandang lahi, magaganda talaga, ay pwede naman po yung ibenta sa halagang tag 1,000 per head na inahin o di kay RTL, yung rooster 1 to 1.5, yan yung presyohan. Pero sa mga nag-umpisa po na gustong magnegosyo ng heritage, pag-isipan nyo po talaga na mabuti po ngayon kasi humina talaga yung demand. Kaya pag kayo nag-alaga, bumili po kayo, talagang mahirapan po kayo. Baka yung pagbenta nyo po maging per kilo na lang. So yan yung isa sa mga kinatatakutan ng mga nag-alaga din ng heritage. Dumadating sa punto na ganun yung mangyayari kasi konti naman yung demand. Pero kagandahan naman po sa heritage, kung tayo lang po ay mag-aalaga, konti lang, ay maganda din naman po mag-produce yan ng itlog. Kaya pwede ninyo rin po yung konsumo. Saka lang po kayo magpapisa kung sakaling may order. Saka lang po kayo magpa-incubate kung sakaling may order. So ganun yung diskarte ko po dito. Saka lang ako bibili ng buy and sell po na heritage chickens once na may order po tayo, once na may mag-contact sa atin na bibili. So saka na po ako kukuha ng mga ganong manok. Kung ano po yung gusto nila, Rhode Island Red ba, Black Astolorp, Sussex ba, may mga Hubbard o di kaya naman po Decal Brown. Ayun yung karaniwan na kinukuha sa atin, Kabir. So pwede po gawin po natin na mag-buy and sell ng heritage once may order tayo. Pero hingian nyo lang po ng down payment para sigurado po na hindi po kayo takbuhan. At the same time, 30 to 40% yung down payment na hingiin nyo po sa kanila. So yun yung aking diskarte para hindi po tayo madisgasya, ang malugi na sa buy and sell sa heritage chickens. Yung native naman, kahit mag-buy and sell po tayo na o bibili tayo ng 100 manok, kaya natin yan ibenta po. Wala po yung problema. Kahit sino bibili po niyan. Pero pag heritage, yung iba nag-aalanganin, lalo na po kung karne. Mas pipiliin talaga na yung native. Kaya isipan niyo po talaga mga kaibigan, mga katambayan na magnegosyo ng heritage po ngayon. Okay lang kung pasampo-sampo, paramihin nyo lang po. Pero pag dandaan na, pag-isipan nyo po. Kasi yung pagkain po niyan, hindi yan basta-basta. Baka sa pagkain pa lang, malugi na po kayo. So yan lang po yung aking mababahagi po sa isa sa pinaka-risky na alagaan na manok ngayon. Depende din po yan sa inyong desisyon kung may budget po kayo. Sa mga kaibigan natin dyan, ang mga napadaan, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At sana i-consider niyo po na i-follow, i-like, subscribe yung ating YouTube channel, Facebook page. Malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!